kasama yung nag-iisang liga ng katotohanan. Ang mga balitang dapat natin sama-sama saksihan. Sama-sama tayong magiging saksi! Pinaggigibahan ng Commission on Audit sa MWSS ang ilang ekstruktura sa Caloocan at Bulacan, kabilang ang ilang bahay. May mga tubo raw kasi ito sa ilalim ng lupa at naduluyan ng tubig patungo sa Lamesa Watershed, kaya posibleng makaapekto sa kalidad ng tubig gripo. Ang tugon ng MWSS sa report ng saksing si Ian Cruz. Normal na komunidad kung titingnan ang lugar ng St. Joseph sa Tala, Caloocan, pero may kinukubli pala sa ilalim ng aspaltong kalsada papasok sa mga loteng may mga bahay, gayon din sa ilang bakanteng lupa na may mga nag-aalaga ng manok. Nababakuran ang bahagi ng lupang yan dahil nasa ilalim ng lupa nito ang bahagi ng 17-kilometer Bigtela Mesa Aqueduct. Ito yung malalaking tubo at tunnel na daloy ng tubig mula Angat Dam patungong Lamesa Watershed. Kung tutuusin, dapat walang nakatayong istruktura sa ibabaw ng aqueduct maliban kung pinayagan ng MWSS at ng mga water concessionaire. Wala po kami magagawa. Kasi wala rin naman po kami papel na pinanghahawakan. Susunod lang po kami sana. Pero sana man lang po magkaroon kami ng daan. Pagsita ng COA, posibleng makompromiso ang tibay ng mga water pipe at tunnel kung may struktura sa ibabaw o kaya ay makontamina ang tubig na dumadaloy sa mga tubo. Magiging pahirapan din ang pagkukumpuni sa mga tubo sakaling masira. Kaya malaking problema ang mga natuklasan mismo ng COA, mga bahay, negosyo at iba pang istruktura na nasa ibabaw ng aqueduct. Bukod sa Tala, may bahagi rin ng Road 10 sa Barangay 186 ng Caloocan na may mga bahay kahit pasok din sa right-of-way ng aqueduct. Sakop din ng lupa ng MWSS ang bangketa at parking area ng resort na ito sa Amparo Subdivision, habang San Jose del Monte, Bulacan, may bahagi ng lupa ng MWSS na ginawang garahe ng mga bus o tinayuan ng palengke. Sagot ng MWSS, luma na raw at di na masyado nagagamit ang aqueduct. Pero sabi ng COA, hindi pa rin dapat nagpabaya ang ahensya sa pagbabantay ng right-of-way. Dapat daw i-relocate ang illegal settlers at tanggalin ang anumang istrukturang itinayo sa right-of-way na walang permiso ng MWSS. Dapat din daw singilin ang mga pribadong kumpanyang gumagamit ng lupa ng MWSS. Pinababakura na ng MWSS ang mga ari-arian nito sa Bulacan at Quezon City bilang tugon sa puna ng COA. Pero pag natapos yun, walang madadaanan ang mga residente. Paano naman po ang mga residente dito? Kung kukulingin mo kami, wala kami malalabasan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Natuklasan na cutting classes lang ang ilan sa nawawalang bata sa Batangas. Pero 4 pa rin sa kanila ang hindi nakikita, kaya pinangangabahang ginukol. Saksi, si Salima Refran. Tawagan ulit po ako sa... Di mapakali si Lola Eugenia, lola ng isa sa 4 na nawawalang bata sa Bawan, Batangas. Bagamat madalas palaboy sa daan, umuuwi naman daw ang 11 anyo sa si Romar pagsapit ng gabi. Maaari naman po ay ibalik na po ninyo sa akin yung apo ko. Talagang ako po ay hirap na sa pag-iisip sa aking apo. Kasama rin sa 4 na nawawalang bata sina Jerome, 12 anyos, Mika, 11, at si Robin, 14 anyos. Mula August 27, 10 bata na ang napaulat na nawawala. 6 dito, natagpuan na. Yung 3, lumiban lang daw sa klase at naligo sa tabing ilog. Lately, sinakyan itong mga kabataan dito. Meron yung missing na naman kahapon na 3, only to find out, nagpunta lang sa nag-swimming, umuwi siya ng sisuklap. Ang isang bata nakatakas daw sa mga dumukot sa kanya pero hindi pa makausap ng maayos sa ngayon. Para naman tutukan ang kaso ng 4 pang nawawalang bata, may Special Investigation Task Group na binuo ang Batangas Provincial Police Office. Binansagan itong Task Force Batang Anghel. Lahat ito ay inimbestigahan ng Batangas Police. Hindi pa natin alam kung anong reason kung bakit may nawawala mga bata. Maganda itingnan muna natin ang resulta ng investigasyon. Isang hotline ang tinalaga ng Batangas Provincial Government para sa mga kaso ng abduction. Pero panawagan ng pulisya sa publiko, huwag gamitin ng hotline sa kalokohan at mag-ingat sa pag-post sa social media. Kung meron man silang maibibigay na impormasyon na makakatulong sa pag-iimbestiga,
sa police is mas maganda i-direct na lang nila at i-directa doon sa police concern. Hindi namin ito pababayaan. But I just hope maging accurate lang po sana yung mga report and at the same time, hindi ma-magnify ng iba-ibang version kasi nagkukos ng panic sa Batanggenyo. Ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Panglima ang Pilipinas sa pinakamalalang traffic sa buong mundo. Ayon po yan sa traffic index ng isang global statistics website. Kaya sa Lunes, maraming matutupad na solusyon kontra traffic. Isa dyan, ang traffic violation halimbawa, dapat done in 30 seconds. Saksi si Rafi Tima. Kaya nga, tigitan lang natin. Habang ano? Second chance? Wala mag-second chance yun. Sa TV lang yung second chance. Mahabang tawaran. Kaya ka ba? Walang resibo. Babalik ko lang yung lisensya mo, babayaran mo 2,000. Yan lang yun. Aktual na kotongan. Kung hindi sa ganyan, sa habulan na uuwi ang pag-i-issue ng ticket para sa mga traffic violation. Meron pa ngang nasasaktan. Pero sa bagong traffic scheme na pirmado ng 5 cabinet secretaries at isang undersecretary, simula Lunes ay bawal na ang mahabang paliwanagan sa mga nasitang traffic violation. Pero yan ay kung nasa EDSA. Ang pagtitiket dapat done in 30 seconds. At kasunod ng 30 segundo, dapat na ring pakawala ng pasaway na motorista para hindi na makabagal sa daloy ng trapiko. Ang mga magpapatupad ay mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group na may baril na bahagi ng uniforme, pero hindi raw dapat katakutan. Pag binaril sila, tsaka lang sila makakabunot ng baril. Sa simpleng violation ng traffic, hindi na mabubunot ng mga baril yan. Para tiyak na wala ring pasaway sa mga tauhan ng HPG, pwede raw i-video ang kanilang paninita. 30 segundo rin lang dapat ang pagbaba at pagsakay ng pasahero ng mga bus na pwede lang dumaan sa yellow lane. Sinimula namang sitahin ng LTO ang mga illegal terminal malapit sa EDSA tulad sa Guadalupe kanina. Pinasabi na huwag nang mag-terminal doon kasi bangketa yung ginagamit na lang terminal doon. I hope by Monday mawawala na yung terminal na yun. Bawal na rin simula sa Lunes kung morning rush hour ang mga provincial bus na nasa Cubao Kamuning ang terminal at biyaheng Southern Tagalog. Sa halip, dapat ay dumaan sila sa C5. Pero wala pa man ang mga bus, traffic na kaninang morning rush hour sa C5 mula CP Garcia hanggang Katipunan Flyover. Wala ring galawan mula Santolan paliko ng C5. Gayon din sa tapat na tapat ng Eastwood. Yun nga ho kasi ayun palang traffic dahil sa trucks, baka madagdagan pa. Wala po kayong rerouting na sariling plano ninyo kung halimbawa magkaganon? Baka subukan ho sa EDSA, baka mas lumuwag. Nananawagan tayo na subukan natin, suportahan, makiisa sa gagawin sa Lunes at sa mga darating na araw. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Nasya ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngani na Pia Arcangel at Arnold Flavio, ako po si Mark Anthony Madrid. Hanggang sa susunod, sama-sama po tayo magiging saksi.